Ang nakaraan. Matapos nilang mag-usap tungkol sa magiging pamana nito, iniwan na lamang na Jolo ang asawa. Hindi alam ni Roxanne kung saan patungo ito. Samantalang sumakay naman ng taxi ang babae patungo sa ospital para sana magpa-check up ito. Dito niya nalaman na nagdadalang tao pala siya. Alam niyang si Jolo ang ama nito. Marahil kung iisipin ay magiging masaya ito si Mr. Alejandro at Jolo dahil matutupad na rin nila ang kanilang pinaplano. Hindi naman naasahan ni Roxanne na muli silang makita ng kaklaseng si Jamie na noon ay may gusto rin sa kanya. Dahil sa kanyang pagtungo sa ospital, ito ang bumulaga sa kanya ang naging resulta na buntis ito. Matapos na naging resulta, muli siyang lumabas ng ospital habang kasalukuyan itong nag-aabang ng taxi. Samantalang hindi naman inakala ng Mr. Alejandro na makita niya si Roxanne sa labas habang napadaan ito sa isang pribadong ospital. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Roxanne, anong ginagawa mo dito? Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan si Jolo? Dad, may lakad kasi siya eh. Kaya ako na lamang napunta rito. Iha, ano ba nangyari? May masama bang nangyari sa'yo? Mabuti pa, sumaki ka na dito. Ihatid na kita sa kondo nyo. Habang nasa loob sila ng kotse, tahimik lamang itong si Roxanne. Iniisip niya pa rin ngayon na may ibang babae talaga itong si Jolo. Paano na lang kaya ang kanilang magiging anak? Hindi siya papayag na dumating sa punto na kukunin nila ang anak niya habang siya naman ay maninirahan sa probinsya. Samantalang ilang beses siyang kinausap ni Mr. Alejandro ngunit tila malalim ang kanyang iniisip. Roxanne, are you listening? Dad, pasensya na po kayo. Ano naisip mo ngayon, Roxanne? Sabi mo nga sa akin baka makatulong ako. Tungkol ba yan sa anak ko? Sinasaktan ka ba niya? Dad, meron lang kasi akong iniisip ngayon at medyo gumugulo ang isipan ko. May dati na bang relasyon yan si Jolo, Dad? Roxanne, bakit mo naman itanong? Ang totoo, Dad, noong nakarang araw kasi may isang babaeng pumunta sa kondo at hinahanap siya. Akala ko nga nabibiro lamang ang babaeng iyon, pero noong nakita siya ni Jolo, parang hindi matumbasan ng sign lang dalawa. Roxanne? Ang ibig mong sabihin ba ay may pumapil sa kanya? Ang totoo, anak, 2 taon na rin ang nakalipas. Meron siyang babaeng minamahal. Pero hindi ko siya gusto dahil unang-una pa lamang ay pinaparahan niya ang anak ko. At hindi ko yung gusto. Wala naman problema sa akin eh. Kaya mayaman ka man o hindi, basta ang gusto ko lamang ay hindi lolokohin ang anak ko. Kaya simula noon, pinagbawalan ko siyang makipagkita sa babaeng iyon. Hanggang nabalitaan ko na lamang na nagtungo ito sa ibang bansa. Hindi ako makapayag muli na muli sila magkita ni Bridget. Kaya nga Roxanne, kailangan magkabibi na kayo ng anak ko para naman hindi makahabol ang babaeng iyon sa kanya. Dad, wala naman tayong magagawa dyan kung gano'n talaga ang pasya ni Jolo, hindi ba? Siya nga pala, Roxanne, may iba tayo na usapan. Ano nga pala ulit sasabihin mo sa akin? Dad, ang totoo, may 2 bagay ako sasabihin sa inyo. Marahil sa una nito ay matutuwa ka pero ang ikalawa, hindi mo ito magustuhan. Sabi mo na Roxanne hanggang nasa biyahe pa tayo ngayon. Dad, nagpunta ako sa ospital kasi nga masamang pakiramdam ko. Ang sabi ng doktor, 3 weeks pregnant na daw ako. Ano? Talaga? Nako, masaya yan. Matutuwa yan si Jolo sa balita na yan. Kung ganun, kailangan din sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Pero ano yung kailangan sabihin mo sa akin, Roxanne? Dad, isang araw noon nagkasakit ang tatay ko sa probinsya. Habang kasalukuyan ako nagtatrabaho dito ngayon bilang isang receptionist sa hotel. Wala naman akong sapat na pera para mapagamot ang tatay ko. Bigla na lang dumating itong si Jolo sa buhay ko sa tulong ni Jake. At kinausap nila ako na ano, Roxanne? Sabi nila, tutulungan nila ako mapagamot ang tatay ko pero kailangan namin mapanggap na magkasintahan sa harapan nyo. Alam kong masamang paraan yun, Dad. Niloko kita. Niloko ka namin ni Jolo para lang makuha namin ang kayamanan na sa'yo. Sorry, Dad, kung nagawa namin yun sa inyo. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad. Roxanne, ang ibig sabihin ba nito? Nagkasundo kayo para samahan ako? Dad, hindi ko naman ginusto yun. Kung hindi lang nagkasakit ang tatay ko sa probinsya, paniguradong
Hindi ko naman yun gagawin eh. Ang totoo, natutunan ko na rin mahalin si Jolo. Pero kung magiging sagaba lang ako sa kanilang dalawa, mas mabuti pang sigurong umuwi na ako sa probinsya namin kasama ng anak ko. Pasensya na ulit, Dad. Roxanne, bakit niyo ako niloko? Alam mo, umasa pa naman talaga ako sa inyo. Yung totoong nagmamahalan kayong dalawa. Kaya nga, Dad eh. Pwede naman kaming mag-file ang divorce. Isa pa, hindi ko naman talaga hinahabol ang kayamanan mo. Sapat na sa akin ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Dad, si Jolo lang talaga ang may gusto nito eh. Pero kailangan kong gumawa ng paraan para marutungan ang buhay ng tatay ko. Dad Alejandro, siguro uuwi na lang ako sa probinsya namin kung saan ako nababagay. Roxanne, hindi ko alam kung bakit niyo nagawa sa akin yun. Roxanne, marahil kailangan ko siyang ulit kausapin. Isa pa, magkaka-baby na kayo. Hindi ba yun naman talaga ang usapan natin noon bago ko ibigay ang yaman? At yung babaeng si Bridget, hindi siya makalusot sa akin. Roxanne, hindi ako papayag na masira ang relasyon yung dalawa. Nang nakarating na itong si Roxanne sa kondo, tinawagan naman ni Mr. Alejandro ang kanyang anak para magkausap silang tatlo. Hello, Dad. Anong kailangan mo? Nasaan ka, Jolo? Gusto ko itong makausap. Dad, nandito ako sa kondo. Talaga, Jolo? Paano kung sabihin ko sa iyo na kasama ko ngayon si Roxanne sa kondo nyo? Umuwi ka ngayon din, mag-usap tayong tatlo. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Sige, Dad. I'm on my way. Medyo hindi naging maganda ang pakiramdam ni Alejandro dahil nakuha pa nitong mang babae kahit na nariyan na si Roxanne at magkakababy na sila. Kalating oras ang nakalipas, dumating na nga itong si Jolo. Dad, nandito na ako. Jolo, marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Bakit hanggang ngayon nagkikita pa rin kayo ni Bridget? Akala ko ba si Roxanne ang asawa mo? Dad, may kailangan kang malaman. Tungkol sa amin dalawa ni Roxanne. Alam ko na, Jolo. Nagwanggap lamang kayo dalawa, hindi ba? Para makuha ang yaman ko? Hindi ko naman tutuloy ito. Ang pangako ko sa'yo. Dad, ginagawa ko naman ang gusto mo, hindi ba, Dad? Sinong magmana ng pamana ko? Si Roxanne? Come on, Dad. Walang ibang mamana dito kundi ako lang. Jolo, ngayon mo sabihin sa akin, pumili ka. Sino ba talaga kay Bridget at Roxanne ang pipiliin mo? Kung kay Bridget ka, pera lang habol niya sa'yo. O kay Roxanne ka, magiging masaya ka. Magiging ama ka na. Ano? Dad, ano ibig mong sabihin na papiliin mo ako? Oo. Jolo, buntis si Roxanne. Kaya siya ang piliin mo. Dad, hayaan niyo na kasi ako. Tama siya, Dad. Hayaan niyo na si Jolo kung saan siya masaya. Kung pipiliin niya si Bridget, ayos lang sa akin yun, Dad. Uuwi talaga ako sa probinsya namin. Tingnan mo, Jolo. Hindi ka ba naawa sa mag-ina mo? Sa apo ko? Kung hindi mo sila pipiliin, mas mabuti pang wala kang mana matanggap sa akin. Ibibigay ko lahat yun sa apo ko at hindi ka makinabang dito. Kahit kaunti, wala ka bang pagtingin kay Roxanne? Dad, hindi ko alam kung mag-ibig itong naramdaman ko sa kanya. Pero Jolo, gakaanak na kayo. Sana isipin mo ito ng maraming beses. Alagaan mo si Roxanne sa oras na may masamang nangyari sa kanya. Pati sa magiging apo ko, hindi kita mapatawad. At kapag may mangyari sa kanya, huwag ka na mapakita sa akin. Sige na, alis na ako. Jolo, kausapin mo yung babae mo na huwag siya manggulo sa buhay na may buhay. Umalis na itong si Alejandro sa kondo. Kaya naman silang dalawa na lamang ang naiwan. Roxanne, bakit mo sinabi kay Dad at ngayon sasabihin mo pang buntis ka? Jolo, lahat ng sinasabi ko ay pawang totoo. Sabi mo lang sa akin kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Aalis talaga ako. Bahala ka, Roxanne, kung gusto mo umalis, edi umalis ka. Dahil sa mga ng loob, kahit gabi na ay umalis itong si Roxanne pababa ng kondo. Samantalang wala namang imik itong si Jolo na nakahiga sa kama. Nasa labi itong si Roxanne, kasalukuyan naghihintay ng taxi pero hindi niya alam kung saan siya patungo. Maya-maya pa, may humintong taxi sa kanyang harapan pero may pasahero ito sa loob. Laking gulat nito dahil si Jamie pala ang nasa loob ng taxi. Roxanne? Gabi na. Saan ka ba pupunta? Baka kung
Mapano ka sa daan? Yung baby mo? Doc, Jamie, ikaw pala yan? Hindi ko alam kung saan ako punta ngayon eh. Nako, tara. Kung okay lang sa'yo, sabay tayo pumunta dahil alam mo ba na kaarawan nga ng kapatid kong si Bernadette? Panigurado matutuwa siya kapag nakita ka niya. Pumayag na lamang itong si Roxanne, total naman ay wala namang maghahanap sa kanya. Bernadette, nandito na kami. Kuya, sino yung kasama mo? Ate Roxanne? Kumusta po kayo? Masaya ako dahil narito ka sa kaarawan ko. Ate, akala ko pa naman noon na maging kayo talaga ni Kuya sa huli. Bernadette, sorry kung hindi kami nagkatuloy ng kuya mo. Bakit ate? Ngayon, di ba pwede? Bernadette, magkakabibi na si Roxanne sa kanyang negosyanteng asawa. What? Bakit ganun ate? Bernadette, makakanap din ng totoong magmamahal ang kuya mo at manigurado akong magiging masaya siya. Pati ikaw. Halos hindi matanggap ni Bernadette ang pangyayari pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na lahat iyon. Samantalang halos hating gabi na ay hindi pa rin umuwi si Roxanne sa kondo. Kaya naman medyo nag-alala na rin itong si Jolo sa mag-ina. Kaya naman agad siyang bumaba sa kondo para hanapin ng asawa, ngunit kahit tumawag man siya sa phone ay hindi pa rin sinasagot ni Roxanne ang lahat. Si Roxanne na kaya ang pipiliin ni Jolo. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Bridget kapag nalaman niyang hindi katulong itong si Roxanne at siya rin ay nadalang tao? Gagawa kayo ng paraan si Bridget para hindi matuloy ang pagsilang ng bata sa sinapupunan ni Roxanne. Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang ating part 6. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta. Maraming salamat at paalam.